Nung araw na iyon, nagpatuloy si Michael at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang pakikipagsapalaran sa mundo ng mga tradisyonal na laro. Pagkatapos nilang mag-almusal, nagkita sila ni Junjun at Carlo sa paborito nilang lugar sa harap ng bahay ni Junjun kung saan nagsisimula ang lahat ng laro. Ang unang laro ng umaga ay tumbang preso. Si Junjun ang taya, hawak ang isang lata, habang sina Michael at Carlo ay naghahanda ng tumakbo. Ang mga bata ay nagtatawanan, hindi alintana ang pao. Nung araw na iyon, nagpatuloy si Michael at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang pakikipagsapalaran sa mundo ng mga tradisyonal na laro. Pagkatapos nilang mag-almusal, nagkita sila ni Junjun at Carlo sa paborito nilang lugar sa harap ng bahay ni Junjun, kung saan nagsisimula ang lahat ng laro. Ang unang laro ng umaga ay tumbang preso. Si Junjun ang taya, hawak ang isang lata, habang sina Michael at Carlo ay naghahanda ng tumakbo. Ang mga bata ay nagtatawanan. Hindi alintana ang pawis na tumutulo sa kanilang mga mukha. Ang mga laro tulad ng tumbang preso at patintero ay napakasimple, ngunit ang mga sandaling iyon ay naging magagandang alaala. Mel, ikaw na ang taya! Sigaw ni Carlo habang tumatakbo at iniiwasan ang latang itinapon ni Junjun. Agad na tumakbo si Michael at hinabol ang lata. Kahit na pagod na, ayaw nilang huminto. Lahat sila ay sabik sa mga larong iyon dahil ang mga sandali na ito ay mga bagay na mahirap maranasan sa makabagong panahon. Pagkalipas ng ilang minuto, matapos ang laro ng tumbang preso, nagpalit sila ng laro at naglaro ng patintero. Gumamit sila ng puting chalk upang magmarka ng mga linya sa lupa at gumawa ng mga krus at parisukat. Ang tawanan ay umaabot sa buong kalsada tuwing may nahuhuli o kapag may tumatakbo at nadadapa sa bilis. Walang kasing saya ng tumakbo ng malaya, hindi alintana ang mga teknolohiya o mga screen. Ang mga simpleng laro at tawanan ang nagbigay saya sa kanila. Mel, bilisan mo! Baka mahuli ka na! Sigaw ni Junjun nang makita niyang tinatalo ni Michael ang mga linya. Si Michael ay ngumiti lang at nagpatuloy sa pagtakbo, hindi iniisip ang tungkol sa pagkatalo o pagkapanalo. Ang mahalaga ay magkasama sila at nag-enjoy sa mga sandaling walang iniintindi. Bawat banggaan sa kalaban ay sinasamahan ng tawanan. Bawat tagumpay sa laro ay isang masayang pagkapanalo. Pagkatapos ng laro, nagpahinga silang tatlo sa ilalim ng isang puno at nagmuni-muni habang kumakain ng mga candy na nakuha nila mula sa mga laro. Gusto ko ng ice cream, pero ito na lang muna, sabi ni Carlo. Sabay kuha ng mga candy mula sa kanyang bulsa na kanilang ipinagpalit sa isa't isa. Wala nang hanapin pa si Michael. Ramdam niya na ang pagiging kasama ang mga kaibigan. Ang simpleng mga laro at ang matatamis na candy ay sapat na upang gawing maganda ang araw. Hindi kailangan ng mamahaling laruan o mga mamahaling regalo. Ang mahalaga ay ang tunay na pagkakaibigan at mga masayang alaala. Ganito ang tunay na buhay, hindi ba? Iniisip ni Michael habang pinagmamasdan ng mga kaibigan niyang masayang kumakain ng candy. Alam niyang ang mga simpleng sandali tulad nito ay magbibigay saya sa kanya habang buhay. Walang hihigit pa sa mga simpleng sandali na puno ng kagalakan. Pagsapit ng hapon, nagsimulang mag-init ang panahon, pero hindi pa rin tumigil ang mga bata. Patuloy silang nagtakbuhan, nag-usap tungkol sa mga larong gusto nilang laruin kinabukasan, at nagplano para sa mga bagong pakikipagsapalaran. Sama-sama nilang tinatamasa ang kabataan na walang takot, walang alalahanin, at basta't buhay na puno ng saya. Habang sumisikat ang araw at nagsisimula na ang paglubog ng araw, ang langit ay naging kulay kahel at ginto. Hindi pa rin nakaramdam ng pagod si Michael at ang kanyang mga kaibigan. Ang araw na ito ay natatangi, hindi lamang dahil sa mga laro, kundi dahil sa mga sandaling ibinabahagi nila sa isa't isa. Maglaro pa tayo? Tanong ni Carlo habang itinataas ang kanyang trumpo sa ere at sinimulang paikutin ito sa lupa. Lahat ng tatlong bata ay mahilig sa larong ito. Hindi kailangan ng malaking espasyo o mamahaling kagamitan. Sapat na ang isang trumpo at kaunting espasyo para magsaya. Maglaro tayo, pero sa pagkakataong ito, ako ang mananalo, sabi ni Junjun, na may hamon sa kanyang ngiti. Tawa lang si Michael at kumuha ng kanyang trumpo.
Naupo silang tatlo sa gitna ng kalsada, pinaikot ang kanilang mga trumpo, pinagmamasdan ang mabilis nilang pag-ikot, at nagsisikap na pahabain ang kanilang pag-ikot. Isang maliit na kompetisyon sa pagitan ng tatlong bata, ngunit puno ng saya. Ang larong ito ay mukhang simple, ngunit ang mga sandali ito ay nagpatibay ng kanilang pagkakaibigan. Hindi mahalaga kung sino ang mananalo, dahil sa huli, lahat sila ay nagtatawanan at patuloy na nagkukuwento. Basta't magkasama, ang bawat sandali ay nagiging masaya. Alam mo ba, naalala ko nung bata pa ako sa probinsya, ganito tayo maglaro. Sabi ni Michael habang pinagmamasdan ang trumpo niyang umiikot, at nagsimula siyang magbalik tanaw sa mga nakaraan. Sa probinsya, maghapon kaming naglalaro ng ganito, hindi kami tumitigil. Paano naman ang bahay mo? Tanong ni Junjun, na puno ng kuryosidad. Huminto saglit si Michael at tiningnan ang kanyang bahay, kung saan matatagpuan ang isang puno ng bayabas, isang lumang duyan, at isang poso na sinabi ng kanyang mama na matagal na sa kanilang bahay. Wala naman kaming maraming laruan sa bahay, pero tuwang-tuwa pa rin ako kapag naglalaro kami ng mga kaibigan ko. Hindi naman kailangan ng marami, di ba? Sabi ni Michael habang ngumiti. Oo nga, ako rin, sagot ni Carlo. Pinakamagandang laro ang kapag nandito tayo. Walang cellphone, walang computer, basta tayo lang. Tiningnan ni Michael ang kanyang mga kaibigan, mga batang simple ngunit nagbibigay sa kanya ng di mabilang na kaligayahan. Lahat sila ay lumaki sa mga maliliit na baryo, kung saan ang mga tao ay magkasama at nagtutulungan ng hindi kailangang magsalita ng marami. Ang pagkakaibigan nila ay hindi tulad ng mga pagkakaibigan sa social media o sa mga text messages. Ito ay isang tunay na pagkakaibigan, itinaguyod sa mga laro sa labas at sa mga hapon na tumagal hanggang gabi sa ilalim ng araw. Habang papalubog ang araw, nagsimula ng makaramdam ng pagod ang mga bata, ngunit walang gustong tapusin ang araw ng paglalaro. Nagpahinga silang tatlo, nakaupo sa ilalim ng isang puno at tumingala sa langit na punong-puno ng mga bituin. Kahit na wala silang marangyang buhay, ang mga simpleng sandali tulad nito ay ang pinakamahalaga. Michael, anong sa tingin mo? Paglaki natin, ano kaya ang mangyayari? Tanong ni Junjun. Ang mga mata ay kumikislap habang iniisip ang hinaharap. Nag-isip si Michael saglit at sumagot. Hindi ko alam. Pero kung kaya ko, gusto ko lang na manatili ang pagkaibigan natin tulad nito. Hindi kailangan ng yaman, hindi kailangan ng kasikatan. Basta't nandiyan kayong lahat at may mga ganitong laro. Sapat na. Tumawa si Carlo ng malakas. Oo, kung pwede lang na ganito palagi, okay lang ako. Nagpatuloy silang tatlo na nag-upo. Nagbahagi ng mga iniisip nila tungkol sa hinaharap, ngunit ramdam pa rin nila ang koneksyon sa kasalukuyan. Ang bawat simpleng sandali na kanilang pinagsaluhan ay magiging mga alaala na magtatagal at magiging pundasyon ng kanilang walang katapusang pagkakaibigan. Nang tumayo na sila upang umuwi, naramdaman ni Michael ang kasiyahan dahil sa pagkakaroon ng mga kaibigan tulad nila Junjun at Carlo. Alam niyang kahit anong mangyari sa hinaharap, ang mga ganitong pagkakaibigan ay mananatili sa kanyang puso. Pag-uwi sa bahay, pagod si Michael ngunit puno ng kaligayahan. Alam niyang kahit maraming pagsubok ang dumaan, ang maliliit na saya sa buhay at ang tunay na pagkakaibigan ay siyang magbibigay ng malaking kahulugan sa buhay. Habang ang dilim ng gabi ay unti-unting bumabalot, ang langit ay nagiging tahimik. Ngunit ang mga tawa at laro ng mga bata ay patuloy na umaabot sa hangin. Hindi pa rin tumitigil si Michael at ang kanyang mga kaibigan. Nagpatuloy silang umupo sa isang bakanteng lote. Sabay-sabay nilang tinikman ang mga candy na kanilang nakuha mula sa mga tradisyonal na laro. Maglaro pa tayo? Tanong ni Carlo habang naupo at inaalis ang isang lumang set ng pogs na dala niya. Maglaro! Sabay-sabing sagot nila Michael at Junjun. Ang laro ng Pogs ay isang mahalagang bahagi ng kanilang mga araw sa tag-init. Kahit na ang set ng Pogs at ang mga slammer, metal na piraso na ginagamit upang patumbahin ang Pogs, ay lumana para sa tatlong bata, ito pa rin ay isang napakahalagang bagay. Nagsimula silang magbahagi ng mga Pogs, magpusta laban sa isa't isa, at muling nagbigay ng mga tawanan sa paligid.
Habang naglalaro, ibinahagi nila ang mga kwento tungkol sa buhay, pamilya, at mga pangarap. Bigla naisip ni Michael ang mga salitang madalas sabihin ng kanyang ina. Huwag mong kalimutan ang mga bagay na nagbigay saya sa iyo. Napagtanto niya na, kahit anong mangyari at kahit gaano man siya magbago paglaki, ang mga sandali tulad nito ang magiging bahagi ng mga alaala na hindi niya malilimutan. Habang ang gabi ay dumidilim pa, tumingin si Michael sa langit na puno ng mga bituin at nag-isip tungkol sa mga bagay na gusto niyang makamit. Ano kaya ang mangyayari sa akin paglaki? Tanong ni Michael sa kanyang sarili. Kahit hindi pa siya sigurado ng sagot, pero nararamdaman niyang may isang espesyal na pakiramdam sa loob niya. Hindi ito takot sa hinaharap, kundi ang kasiyahan sa bawat sandali na sila ay magkasama, naglalaro at nagbabahagi ng mga kwento. Michael, ano sa tingin mo tungkol sa hinaharap? Tanong ni Junjun, na tila nag-iisip din tungkol dito. Tumingin si Michael sa kanyang kaibigan at ngumiti bago sumagot. Hindi ko alam, pero ang gusto ko lang, sana magpatuloy tayo sa paglalaro tulad nito. At ikaw, Junjun? Tumango si Junjun. Ang mga mata niya ay kumikislap. Oo, pareho tayo. Hindi ko na kailangan ng marami. Basta't may mga kaibigan at mga laro na ganito, ayos na ako. Ang paligid ay unti-unting naging tahimik, tanging ang hangin na dumadaan sa mga dahon ang maririnig. Nagtigil ang tatlong bata sa pagsasalita, paminsang nag-uusap ng kaunti, at ini-enjoy ang katahimikan na dulot ng gabi. Habang dumadaan ang hangin, naramdaman ni Michael ang kapayapaan ng mundo sa paligid niya. Tumingala siya sa madilim na langit at tila naririnig niya ang mga alingaw-ngaw ng panahon. Ang mga alaala ng kanyang kabataan, ng mga laro sa ilalim ng araw at mga gabi tulad nito ay magiging bahagi ng kanyang puso magpakailanman. Matapos ang ilang minuto, biglang bumuos ang ulan. Ang mga patak ng malamig na tubig ay tumama sa bubong, nagiging tunog ng mga patak na bumabagsak. Agad na tumayo ang mga bata at nagtakbuhan papasok ng bahay para umwas ng ulan. Bagamat pagod, hindi nila nalimutan iwan ang kanilang mga pogs at trumpo sa labas. Tila nagsasabing mananatili pa rin sila sa bawat hapon ng saya. Pagpasok sa bahay, si Michael ay pagod ngunit masaya. Naupo siya sa mesa at ang kanyang ina ay naghanda ng isang simpleng hapunan na puno ng pagmamahal. Isang mangkok ng sabaw na manok na may gulay, isang platong pritong isda at ilang pirasong prutas bilang panghimagas. Mama, ang saya ko po kanina, sabi ni Michael habang naupo sa mesa. Ngumiti ang ina at tinanaw siya ng may init sa mga mata. Kung ganun, kumain ka na anak. Alam mo, kahit gaano kahirap ang buhay, basta't masaya ka, ayos na ako. Hindi nagsalita si Michael. Tahimik na kumain sa gitna ng kapayapaan. Alam niyang kahit hindi laging madali ang buhay, ang mga sandaling tulad nito, ang pagsasama ng pamilya at ang paglalaro kasama ang mga kaibigan ay nagpapaganda sa lahat. Matapos ang hapunan, si Michael ay naupo sa tabi ng bintana at tumingin sa labas. Huminto na ang ulan, ngunit ang hangin ay medyo malamig pa. Ngumiti siya, iniisip ang mga darating na araw. At kahit na magbago pa ang buhay, ang mga simpleng sandali, mga laro, at ang tunay na pagkakaibigan ay magiging pinakamahalagang alaala sa kanyang puso. Dumating ang Pasko at kahit wala ang mga makukulay na ilaw o mamahaling mga regalo, ang diwa ng Kapaskuhan sa pamilya ni Michael ay punong-puno ng kasiyahan. Hindi tulad ng ibang pamilya na nagdaraos ng malalaking handaan, ipinagdiriwang ni Michael at ng kanyang mga magulang ang Pasko sa kanilang sariling paraan. Isang simpleng pagdiriwang, ngunit puno ng kahulugan. Michael, tulungan mo ako, tawag ng kanyang mama mula sa kusina. Ang mesa ay nakahanda na, puno ng mga simpleng pagkain ngunit puno ng pagmamahal. Kabilang na ang isang mangkok ng sabaw na manok na may gulay, isang platong pritong isda, at mga pagkaing kadalasang hinahanda tuwing pista. Agad na pumasok si Michael sa kusina at tumulong sa paghahanda ng mesa. Bagamat hindi marami ang pagkain, ang bawat bahagi ng hapunang ito ay punong-puno ng pagmamahal. Ang init mula sa maliit na lampara na inilagay ng kanyang mama sa mesa, ang mga kwento ng pamilya na palaging ikinukwento tuwing taon, lahat ng ito ay nagbigay ng espesyal na diwa sa kanilang pagsasalo. Natulungan mo na ba ako, Michael?
Tanong ng kanyang mama nang makita niyang tapos na si Michael sa paglalagay ng mga kubyertos. Opo, mama. Sagot ni Michael. Ang mga mata niya ay kumikislap nang makita niya ang maliit na parol na ginawa ng kanyang mama noong mga nakaraang taon. Mama, bakit ngayong taon hindi tayo gumawa ng parol tulad ng dati? Ngumiti ang kanyang mama, isang iti na puno ng pagmamahal. Ngayong taon, gagawa tayo ng mas malaking parol, Michael. Tandaan mo, ang parol ay hindi para lang maganda, kundi para maramdaman natin ang liwanag sa ating puso. Ang liwanag na iyon ay ang pagmamahal ng ating pamilya. Hindi nagsalita si Michael, pero sa loob ng kanyang puso, ramdam niyang sobrang init. Ang pakiramdam ng isang pamilya na nagtitipon, nagkakasalo sa isang simpleng hapunan tuwing Pasko, ay walang kapantay. Pagkatapos ng hapunan, nagsimula silang gumawa ng parol mula sa mga lumang kawayan, lubid, at mga papel na may kulay na inayos ng kanilang pamilya. Kahit na hindi marami ang materyales, ang paggawa ng mga parol ay nagbigay kay Michael ng labis na saya. Pinutol nila ang bawat piraso ng papel, idinik ito sa mga kawayan, at nilikha ang mga simpleng imahe, ngunit puno ng kahulugan. Nang matapos ang parol, pinagmamasdan ito ni Michael sa ilalim ng banayad na liwanag. Mama, ang ganda ng parol, sigaw niya. Ngumiti ang kanyang mama, tinitingnan ang maliit na parol. Ang liwanag nito ay sumisinag sa mukha ni Michael. Iyan ang liwanag ng ating pamilya, Michael. Kahit na wala tayong marami, basta't magkasama tayo, sapat na. Sabayan nilang pumunta sa labas at inilagay ang parol sa harap ng kanilang bahay. Ang gabi ay dumilim na, ngunit ang liwanag mula sa parol ay sapat upang magbagbigay ng liwanag sa maliit na daan patungo sa kanilang bahay. Bagamat hindi kasing makulay at maliwanag ng mga mamahaling ilaw na makikita sa mga lungsod, para kay Michael, iyon ang pinakatunay na liwanag, puno ng pagmamahal at init. Nakatayo si Michael, pinagmamasdan ng parol at pagkatapos ay tumingin kay mama at papa. Kahit walang palitan ng mga regalo, ang mga bagay na mayroon sila sa gabing iyon ng Pasko ay ang pinakamahalagang kaligayahan. Salamat mama, salamat papa, mahina niyang sinabi. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang mama. Ngumiti si Papa Michael, tinapi kanyang balikat. Salamat anak, sa pagiging mabait na anak. Laging proud kami sa iyo. Lumipas ang gabing iyon ng Pasko na puno ng katahimikan. Si Michael ay nahiga sa kama, ramdam ang init mula sa lumang kumot at ang banayad na hangin mula sa bintana. Ngumiti siya, iniisip ang mga nangyari sa araw na iyon. Kahit na wala silang mga mamahaling regalo o engrandeng handaan, naramdaman niya ang isang bagay. Ang mga simpleng sandali, ang pagmamahal sa pamilya, ay ang pinakamahalagang regalo. Para kay Michael, ang Pasko ngayong taon ay hindi lamang isang araw ng pagdiriwang, kundi isang aral sa kahalagahan ng pamilya, pagmamahal at pasasalamat. Kahit na magbago ang buhay, ang mga sandaling tulad nito ay palaging magiging pinakamagandang alaala sa kanyang puso. Matapos ang isang buong araw ng paglalaro kasama ang mga kaibigan, umuwi si Michael sa bahay na may saya sa puso. Bagamat pagod ang katawan mula sa mga laro sa labas, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Alam niyang ang mga alaala ng araw na ito ay mananatili sa kanya, kahit na paglaki at magbago ang buhay. Pagpasok sa bahay, naamoy ni Michael ang mabangong amoy ng mainit na sabaw na manok na niluto ng kanyang mama. Ang kanyang mama ay nakatayo sa tabi ng lutuan. Hinahalo ang sabaw habang kumakanta ng isang lumang awit na madalas nilang kantahin tuwing gabi. Michael, andyan ka na ba? Maghugas ka ng kamay at halika na. Kumain na tayo, tawag ng kanyang mama. Tumango si Michael, mabilis na nagpunta sa banyo upang maghugas ng kamay. Habang naghuhugas, tumingin siya sa salamin at nakita ang isang ngiting puno ng kaligayahan sa kanyang mukha. Alam niyang kahit walang mga espesyal na bagay sa araw na iyon, ang mga simpleng sandali ay siyang pinakamahalaga. Ang mga hapon ng paglalaro, ang mga laro kasama ang mga kaibigan, at ang mga hapunan kasama ang pamilya ay ang mga bagay na kanyang pinahahalagahan. Naupo si Michael sa mesa, ramdam ang init ng bawat pagkaing nasa harap niya. Ang simpleng hapunan, isang mangkok ng sabaw na manok, ilang pirasong pritong isda, at mga lutong gulay ay sapat na para kay Michael.
Kapag kasama ang pamilya sa pagkain, ang mga simpleng bagay ay nagiging pinakamahalaga. Tiningnan siya ni Papa Michael ng may malambot na mga mata. Kumain ka na, anak. Masaya ka ba sa araw mo? Oo, masaya po, Papa. Naglaro kami ni na Junjun at Carlo buong araw. Tapos gumawa kami ng parol kasama si Mama. Salamat po, Mama at Papa. Sagot ni Michael. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya. Ngumiti ang kanyang mama, kumuha ng kutsara at hinalo ang sabaw. Ang pagkain ay simple lang, pero ang mahalaga ay magkasama tayong lahat. Ang mga ganitong sandali ang tunay na mahalaga. Pagkatapos ng hapunan, naupo si Michael sa sala, sa tabi ng lumang radyo na palagi nilang ginagamit tuwing gabi. Pinapakinggan niya ang mga lumang kanta na tumutunog mula sa radyo na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan. Sa labas ng bintana, naririnig ang malumanay na tunog ng ulan na para bang isang awit na nagpapakalma sa kaluluwa. Michael, pagod ka na ba? Tanong ng kanyang mama. Nang makita niyang nakaupo si Michael sa tabi ng radyo, parang malalim ang iniisip. Oo, mama, medyo pagod po, pero sobrang saya ko, sagot ni Michael. Ang mga mata niya ay tila punong-puno ng kaligayahan. Ngumiti ang mama ni Michael at dahan-dahang tinapik ang kanyang ulo. Mabuti naman, anak. Ipagpatuloy mong itaguyod ang mga ganitong kasiyahan sa iyong puso dahil sila ang magpapalakas sa iyo paglaki mo. Tahimik na nag-isip si Michael at naramdaman ang mga salitang sinabi ng kanyang mama. Napagtanto niyang hindi kailangan ng marami sa buhay upang maging masaya. Ang mga simpleng sandali, mga hapon ng paglalaro sa labas, mga hapunan kasama ang pamilya, at mga kwento ng bawat gabi, ang siyang mga bagay na nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Habang dahan-dahan dumidilim ang gabi, nahiga si Michael sa kanyang kama at inihilig ang ulo sa malambot na unan. Nararamdaman niya ang init, ang kapayapaan at ang pagod mula sa buong araw. Bago pumikit, iniisip niya ang mga laro kasama ang mga kaibigan at ang mga alaala ng araw na iyon. Alam niyang hindi niya kailangang maghanap ng malayo o maghanap ng marami, sapat na ang pamilya at mga kaibigan upang maging masaya. Mama, Papa, mahal na mahal ko po kayo, bulong ni Michael bago siya tuluyang nakatulog. Noong gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Michael at nanaginip ng mga bagong pakikipagsapalaran kasama sina Junjun, Carlo at ang mga laro na kanilang paglalaruan sa susunod na araw. Alam niyang kahit anong mangyari sa hinaharap, ang mga magagandang alaala ng simpleng kasiyahan ay laging mananatili sa kanyang puso. Kinabukasan, nang magsimulang sumik ang araw mula sa bintana, nagising si Michael na may magaan na pakiramdam na parang ang lahat ng magagandang bagay sa buhay ay sumasalubong sa kanya. Iniunat niya ang mga kamay, huminga ng malalim at nalamdaman ang sariwang hangin ng umaga. Ang araw na ito ay magiging katulad ng mga araw na dumaan, simple ngunit puno ng kahulugan. Ngunit sa kalooban ni Michael, may isang bagay na tila kakaiba. Parang may nagbabago sa kanyang puso. Naupo siya sa kanyang lumang kama, tinitingnan ang labas ng bintana kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang kumislap. Ang tanawin ay hindi nagbago. Ang maliit na bahay na gawa sa kahoy, ang luntiang hardin, at ang makitid na kalsang nagdudugtong sa mga bahay sa baryo. Pero sa araw na ito, naramdaman ni Michael na parang may isang bagay na nagbabago. Isang malumanay na pagbabago sa kanyang kaluluwa. Michael, gising ka na. Tawag ng kanyang mama mula sa kusina, ang mainit na boses ng kanyang ina na nagpapadama ng mas malapit na koneksyon sa bahay. Opo, mama, gising na po, sagot ni Michael at bumangon mula sa kama, lumabas ng kwarto at nilanghap ang mapayapang hangin ng umaga. Naupo siya sa mesa kung saan ang mama niya ay naghanda ng almusal, sinangag na may itlog at pritong isda. Simple, pero puno ng pagmamahal. Habang kumakain, ramdam ni Michael ang isang espesyal na koneksyon sa kanyang pamilya. Bagamat simple ang bawat pagkain, natutunan niyang ang mga sandali tulad nito ay nagsisilibing gabay sa kahalagahan ng pagbabahagi, pagmamahal, at pasasalamat sa maliliit na bagay sa buhay. Michael, anong plano mo ngayong araw? Tanong ng kanyang mama. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng malasakit. Nag-isip si Michael ng saglit bago sumagot. Maglalaro po ako sandali, tapos tutulungan ko po si Papa sa pagtrangkaso ng mga puno.
Pero may naiisip din po akong isang bagay. Tumingin ang mama ni Michael sa kanya ng may ngiti. Tungkol saan, anak? Tahimik na nag-isip si Michael. Pagkatapos ay sinabi, Ina, iniisip ko po ang tungkol sa aking kinabukasan. Nais ko pong maging isang taong makakatulong sa ibang tao, katulad ng mga aral na itinuro niyo po sa akin. Magpakatoo at magtrabaho ng may malasakit. Nagulat ngunit ipinagmamalaki si Mama. Anak, hindi mahalaga kung anong trabaho ang pipiliin mo sa hinaharap. Ang mahalaga ay paano ka mamuhay sa kasalukuyan. Maganda ang ginagawa mo ngayon. Habang pinapahalagahan mo ang mga aral na itinuro namin, matutuklasan mo ang iyong landas. Ngumiti si Michael at naramdaman na ang mga salitang iyon ay nagbigay linaw sa kanyang puso. Alam niyang, bagamat marami pang hindi tiyak sa hinaharap, ang mga natutunan niya sa nakaraan at ang mga aral ng pamilya ay magsisilbing matibay na pundasyon sa pagtahak niya sa buhay. Pagkatapos ng almusal, tumulong si Michael at ang kanyang mama sa pagtrangkaso ng mga puno sa hardin. Si Papa ay nagtatanim ng mga bagong punong namumunga at nagustuhan ni Michael ang trabahong ito. Hindi lang dahil makikinabang ang kanilang pamilya mula rito, kundi dahil natututo siyang magpakasipag at magtiyaga, gaya ng pag-aalaga sa mga puno, sa mga relasyon, at mga pangarap. Kapag lumaki ang puno, magbubunga ito ng matamis na prutas, sabi ni Papa, habang magkasama nilang tinatanim ang puno. Tumingin si Michael sa taas. Ang mga mata niya ay kumikislap habang naririnig ang mga salitang iyon. Parang mga pangarap. Tama po ba, Papa? Ngumiti si Papa. Tinapik ang balikat ni Michael. Oh, anak. Ang bawat pangarap ay nangangailangan ng oras para magbunga. Pero kapag inalagaan mo ito ng mabuti, makikita mo ang mga resulta. Habang lumilipas ang umaga, naramdaman ni Michael ang malalim na pag-asa sa kanyang puso. Kahit hindi pa niya alam ang magiging kinabukasan, batid niyang basta't magsisilbing gabay ang pagmamahal, malasakit, at ang mga aral na itinuro sa kanya ng pamilya, matutuklasan niya ang kanyang tunay na landas. At kahit ano pa ang mangyari, gaano man siyang tumanda at maglakbay, dadalhin ni Michael ang mga alaala ng isang simpleng kabataan, ang mga pagkakaibigan, at ang di mabilang na pagpapahalaga ng pamilya. Ito ang magiging gabay niya sa bawat hakbang ng buhay. Nang tumayo si Michael sa ilalim ng puno at tiningnan ang asul na langit, sinabi niya sa sarili na, anuman ang mangyari sa buhay, hindi niya makakalimutan ang mga sandaling ito, mga sandaling puno ng pagmamahal, koneksyon at pag-asa. Alam niyang, sa puso niyang puno ng mga bagay na iyon, kaya niyang harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap.